Smuggle, 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 smuggle. Nobyembre 17, taon 2024, and welcome sa panibagong edisyon ng Rated X, ang natatanging programa sa Facebook at sa YouTube na tumatalakay sa mga isyong may kinalaman sa illicit tobacco trade. Ako ang inyong lingkod at tagapagbalita ka Antong Israel, isa lamang sa mga lead convener ng X sa smuggling movement, at para sa Rated X numero 64, narito ang ating mga headlines. Aabot 22 milyong halaga ng smuggled yosi ang nasabat sa Sulu sa dalawang magkakahiwalay na operasyon. Facebook, nananatiling paboritong platform ng mga underground vape retailers. PNP Maritime Group, nakatutok kontra smuggling. Police Brigadier General Jonathan Cabal nagpaalala sa lahat ng mga maritime units sa bansa. Ang ating number 64 infographic of the week, makikita, huwag tularan. Ito ang smuggler ng mga illegal goods. Para po sa mga karagdagang infographics, pasyalan po ang facebook.com/xsasmuggling. facebook.com/xsasmuggling. Magsilbi nawang babala ito sa mga common tao, ordinaryong tao na napag-uutusan. Samahan mo si B-Boy. Ihatid nyo ito dun sa kabisera. Sumakay kayo ng jungkong, sumakay kayo ng bangka. Maging kabilang kayo sa mga pahinante. Malaki ang sahod. Wag po kayo padalos-dalos. Alamin po ninyo kung yung sigarilong inyong daladala ay smuggled o hindi. Kung yan ay legal o illegal. Dahil mabigat po ang kaparusahan sa ilalim ng Republic Act 12022. Tandaan nyo, Republic Act 12022. Kung ang total na halaga ng inyong pong tinatransport ng smuggled goods, mga illegal cigarettes, kayo po'y naharap sa reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Para po sa kabatiran ng mga bantay ng vape shops. Yung iba, may-ari ng vape shop na hindi alam kung bakit sila nagtayo ng vape shop maliban sa gusto nilang magkamal ng malaking salapi. Yung mga nagbebenta sa Facebook, yung mga team-team na yan, dapat po ninyong alamin. Dapat ninyong malaman na meron po kayong moral obligation kung bakit kayo pumasok sa industriya ng pagbebenta ng mga vaporized nicotine products. Ano po yung moral obligation? Hindi lang po lahat ay pera, kundi para ituro po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga parokyano, sa mga pumapasok sa inyong mga vape shop, ang kahalagahan ng mga vaporized nicotine products. So, pakikita ko po. Traditionally, noong early 70s, meron pong isang mabatid po na ang dahilan kung bakit naninigarilyo ang mga tao ay dahil po sa nicotine. Pero namamatay ang mga tao dahil po sa tar. So nagsimula po yung idea na yan na ipinakilala po ng isang tobacco researcher ng pangalan ay si Michael Russell. Mula po noon, na-develop po yung mga tinatawag na tar guard. Mga tulad na itong mga pipe na to, para matrap habang hinihit-hit. Yung sigarilyo natatrap po dito at nakikita naman kung gaano kadumi yung mga tar na natatrap, kasama na rin siyempre ang nicotine. Pero yung iba na gumamit na ito hindi po satisfied, lalong-lalo na yung mga smokers, dahil nga po nababawasan ho yung lakas, yung tapang, nababawasan din po yung sarap. Yung flavor ng sigarilyo, original flavor ng sigarilyo, nawawala. Dahil nga po natatrap dito sa receptacle na ito. Ngayon, susubukan po natin para maipakita dun sa mga kulang pa mga kabatiran na kung paano po makatrap ito ng tar at kung gaano karaming
tar. Ang kaya nung itong guard na to, itong tar guard na to. Ito ay more particularly mini filter, ideal for heavy smokers. So sisindihan ko po ito. Papaandarin ko po muna itong ating mini pump. Ayan. Umaandar na siya. At ating sisindihan para makita po natin. Although na ako ay dating maninigarilyo. Ayan. Ang bilis, no? Ang bilis niyang maubos. Ayan. Ayan. Dito pumapasok yung hangin at dito naman po bumubuga sa gilid. Ayan. So may mga ibang technique po tayong napapanood. Yung ibang technique po ay gumagamit po ng botelya ng tubig. May tubig at hinahayaang madrain yung tubig at bumababa naman po yung usok. Ayan. Pero itong ating ginagawa ngayon ay ginamitan po natin ng mini pump at sa ganon ma-enhance at mapabilis yung proseso. Lalong-lalo na ay ito ay isang video presentation. Hindi tayo pwede magantay ng 1 minuto, 2 minuto. Ayan, tapos na. Ang bilis, ano? Okay, so i-discard ko muna to. Ayan. Tapos na, ha? Paalala nga po pala, ano? Yung mga peking sigarilyo, hanggang filter ho yan, sunog. Wala po kasi silang safety measure. Kaya ito, makita natin. Ayan. Ayan. Malinaw na malinaw, oh. Ang daming hong nahigop. Ang daming nahigop na tar ang isang pipa. Yung iba ginagamit pa ho nila ito ulit. Kaya talagang punong-puno na. Pag napuno na ho, wala na hong mahihigop yung naninigarilyo na nicotine at tar. So ito lang isang filter ho, red filter, isang sigarilyong pula ating ginamit at matagumpay ang ating eksperimento dahil naipakita po natin ang dumi na nahihigop sa isang sigarilyo at yan po ay naninikit. Hindi lamang po sa ngipin. Siyempre yung unang titirahin nun yan, yung ngipin. Tapos hanggang po yan ay makarating po sa baga. Atin na pong dakuan ang parada ng mga balita may kinalaman sa illegal tobacco trade sa Escalante City, Negros Occidental. Nilusob ng Bacolod City Maritime Police Station kasama ang BIR dahil ang BIR may visa po sila ng mission order kontra po sa isang individual na nakatira sa isang residential house. Yung bodega, ginawang bodega yung bahay. Nung puntahan nila, wala ho doon yung tao Pero dahil kinonsider na ito ay isang abandonadong property, pinasok na ho ito ng Bacolod City Maritime Police Station at ng BIR at doon tumambad ang 1.1 milyong halaga ng assorted smuggled goods. Smuggled Josie, assorted po ito. Ito para po sa kabatiran ng lahat, para malaman po natin na yung mga brands na yan ay smuggled, bawal. Una, Commando cigarettes. Walton cigarettes, first time kong narinig. Brooklyn cigarette, ngayon ko lang din po ito narinig. Portland cigarette, mga lugar sa Amerika. Canon cigarette, yan, popular yan. Tapos meron pang Vision cigarette. Naku po, ngayon ko lang din ito narinig. At Oakley brand. Sa kabuuan, 1.1 million ang salarin. Ang perpetrator missing. Dumako naman po tayo sa Rizal, Zamboanga del Norte. Tinuturing po ng Rizal Municipal Police Station na isang malaking dagok sa smuggling operation sa kanilang lugar, partikular dyan sa Barangay Tolon, nang mahuli ang isang biyahero ganap na 6:30 ng umaga, 39 anyos. May dala-dala po siyang 21 master cases ng Astro cigarettes na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Kaya ayun, yung pobreng driver, kulong.
Yung mga Astro cigarettes, sigurado, kumpiskado. Ewan lang ho natin kung hindi ito i-recycle ha. Nitong nakalipas na linggo, puno ng back-to-back success ang operations ng ating kapulisan. Una, sa Tabaco City, Albay, back-to-back, nahuli ang isang 39 anyos na store owner. May-ari ho ng tindahan Peking sigarilyo pala ang mga ibinebenta. Kaya nilusob po yan ng kapulisan noong Nobyembre 10. Diyan po sa Tabaco City at nahulihan po siya ng mga counterfeit cigarettes na nagkakahalaga ng 240,000 pesos. At sa Tabaco City pa rin, isang matagumpay na operasyon ng Regional Maritime Unit No. 5 at ng Albay Maritime Police Station ang pagkakahuli by bust operation sa isang lalaki na nasa kanyang pag-iingat ay mga assorted illegal cigarettes na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Suma total, ang back-to-back operations na yan ay nagbunga ng confiscation amounting to 2.240 million pesos. Congratulations! Dahil sa basket butas-butas, nabutas tuloy ang kinabukasan ng isang 23 anyos na lalaki. Rider po siya. Nakaangkas ho yung basket butas-butas doon sa likuran ng kanyang motor. Nung nakita niya na may police checkpoint, umiwas siya, nag-U-turn. Napansin ng police, mukhang may tinatago. Hinabol. Nung makita, doon sa butas ng kanyang basket, mukhang sigarilyo yun ay pinabuksan. Ayun, tumambad. 207 rims ng assorted smuggled cigarettes, nagkakalaga ng 63,510 huli sa isang checkpoint sa Quezon, Bukidnon. At sa Quezon, Bukidnon pa din, 2 lalaki, tiklo sa isang buy-bust operation, isa edad 39 at ang isa ay 36 anyos. Noong Nobyembre 13, ganap na alas 11, nang sila po ay masakote ng kapulisan at nahuli sa kanila ang mga sumusunod. 36 master cases ng DNB brand cigarettes, 38 master cases ng Fort brand cigarettes, 17 cases ng Canon, 6 na cases ng Nelson at isang case ng San Antonio. Talaga naman, pati yung mga lugar sa Amerika ay ginagawa ng brand ng mga smuggled cigarettes. Kaya ayun, himas rehas yung dalawa, 1.7 million ang tinatayang halaga na nakuha sa kanila sakay ng isang delivery van. Ayan, pati delivery van, kumpiskado. Sa Lanao del Sur, back-to-back success noong November 14, 2024, isang Toyota Revo, may sakay na 2 lalaki at 20 master cases ng red San Marino at white San Marino, parang tunog tuna, na nakakalaga ng 1.1 million peso ang nasa kote. Na-intercept po sila sa Bacolod, Calawi, Lanao del Sur. Ayun, himas rehas at siyempre kumpiskado hindi lamang ang sigarilyo, kundi maging ang Toyota Revo. Sa Marawi City, Lanao del Sur, isang lalaki ang nasa kote sa isang checkpoint ganap na alas 3:30 ng umaga noong Nobyembre 14, taong kasalukuyan. May dala siyang modern cigarettes, 100 master cases, tinatayang nasa halagang 5.7 million pesos. Kaya ayun, kumpiskado ang mga sigarilyo, kumpiskado ang photon van. Bunga po ng isang intelligence operations, matagumpay na sinalakay ng mga otoridad ang isa pong cigarette smuggling activity dyan sa Patikul, Sulu at nakalimas po sila ng mga smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 2.99 million o close to 3 million pesos. Inuulit ko, yan po ay naganap noong Nobyembre 10, ganap na alas 8 ng gabi at nagresulta po yan sa pagkakadakip kay alias Robin at Ryan. Ibig sabihin, tukoy na nila kung saan dinidiskarga at saan ang kargahan ng mga smuggled cigarettes. Pero
Bakit? Hanggang dyan lang. Sa karagatan ng Sulu, hinabol ng Philippine Navy, particular ng Naval Forces Western Mindanao ang isang jungkong motorboat at natuklasan. Ang bangkang ito ay may dalang 300 master cases ng smuggled cigarettes. Kaya ayun, arestado ang 7 tripulante at dinala sila sa Zamboanga City, prinisenta sa Bureau of Customs at ang halaga ng nakumpiska sa kanila ay umabot po ng 19 million. Suma total, ang kabuuang back-to-back successful operations dyan sa Sulu ay nagdulot po ng pagkakalimas ng 22 million pesos worth of smuggled cigarettes. Maraming salamat sa ating mga otoridad. Paalala lamang po sa mga vape retailers, resellers, colorum operators, jobbers, mga independent traders na ginagamit ang Facebook. Kilala na po kayo. Yung iba marami na po sa inyo ang naka-earmark nakamonitor po ang ITTF ng Illegal Trade Task Force ng BIR at ng DTI E-Commerce Bureau. Kapag kayo ay na-screenshot, maaari kayo ay masamon. Huwag po kayo magpakumpiyansa kesyo maluwag. Iniisip na walang manghuhuli. Pansinin po ninyo, suyurin po ninyo yung Facebook, ang dami pong mga brands ang mga pinakikilala. Meron pa nga iba, mini-mislead yung mga tao Sabi, compliant kami 100%. Compliant sa BIR. Compliant to sa DTI. Pero nasa ng katibayan? Kaya po marami hong nahuli. Yung mga tinanggalan ng PS license, hindi po naman sa kanila mismo galing yung pagkakahuli. Kumbaga, hindi nanggaling sa poder nila yung mga goods, kundi nanggaling po dun sa mga retailers. Pero sa kanila po ibinunton. Kaya itong mga importers, sana magpakita ho kayo ng responsibility sa inyong mga sarili dahil maaring may mabilhan, ma-test buy ang isang retailer, nagbenta ng isang produktong hindi kilala at kayo inatunto na kayo ang importer niyan. Baka makasuhan ho kayo ng 2 million. Plus, yung retailer, mape-penalize din ho. So, kahit sa inyo po nanggaling yung source Kayo ho ang source, kayo ho nagpakawala niyan. Kaya kayo ang mananagot. Nagbabantay-bantay lang ho ang ating mga otoridad. Masakit po kapag kayo ay nahuli, magpapasko pa naman. Wag sana nating isipin, wag tayo magpakumpiyansa na kumo magpapasko, baka maluwag. Kumo maraming inaasikaso ang DTI. Hindi ito manghuhuli. Huwag po tayo magpapakumpiyansa dahil nakamonitor ho sila. Anytime, pwede ho kayo gamitan padala ng summon, ng notice of violation dahil may screenshot. Nakapturean ho kayo ng screenshot, katibayan ho agad yan, antimano. Nag-post ka na ito sa Facebook, hindi naman ito authorized. Kaya delikado po yan, peligro po yan. Mga iba hindi po gumagamit ng may iba rin naman na hindi gumagamit ng dummy account. Although mas maraming gumagamit ng dummy account, matitrace din ho kayo. Lalo na po yung mga nagpapalabas ngayon ng mga bagong branch. Tapos mini-mislead yung publiko, sasabihin compliant sila. Nasaan ang ebidensya? Nasaan ang ebidensya? Smuggle, smuggle, smuggle.